So hello guys, so magandang umaga po sa lahat, no? Welcome po sa aking channel, Kulski Next Vlog. So ang video po natin ngayon guys, no, ay bibisitahin po natin yung mga tinatanim natin na gulay. So yan guys, no, samahan po ninyo ako. Punta tayo una dun sa may upo area namin. So yan, samahan nyo ako, tara. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa ating upo area. So yan guys, no, marami na po kaming pwede i-harvest. Siguro bukas guys, mag-harvest po kami kasi malaki na po yung ibang bunga. Kahapon nag-harvest kami, konti lang po yun kasi may pinagbigyan lang po kami. So ngayon kita natin ito guys, pwede na natin to ma-harvest. Yung iba, yan, ang laki na nila, pwede na natin yan ma-harvest. So yan, puntahan natin yung ibang bunga guys, no. So yan guys, makikita po ninyo, pwede na natin yan i-harvest. Bukas pa po kami mag-harvest guys, pero ngayon kung ha-harvestin na po ngayon, pwede na, pero bukas pa po kami mag-harvest. Yan guys, no, napakataba talaga yung upo namin. Yan po mga bunga. So bago tayo pumunta sa okra area namin guys, yung ibang gulay namin itinatanim. So gusto ko lang po sana guys, no, na ipaalam sa inyo kung ano po yung mga sikreto namin, na kung paano namin napataba, na sobrang taba itong aming gulay. Kasi po guys, noon ay hindi pa po kami nakakapagpapataba ng gulay dito kasi yung lupa dito guys ay sobrang clay, sobrang pula. Kaya po gumagawa po kami ng diskarte. Sabi ko po sa may boss namin, nabili tayo ng organic. Yan, organic po yung gamit namin dito. Ito po, yan po ang sikreto namin, organic. Alam po nyo guys kung ano, yan, ipot ng manok, yung tinatawag na chicken dunk o ite sa Bisaya. So ayan, at saka carbonized risal, yung mga risal na sinusunog, yun ang ginagamit namin nga pang basal. At siyempre naman guys, gumagamit naman din kami ng synthetic na abono. Yan, organic at saka synthetic, yan po ang pinagsama namin, kaya po ganyan ang resulta, napakataba sa aming gulay. Noon hindi po kami nagamit ng organic, synthetic lang, walang performance po yung mga pananim namin. Magbubunga sila pero kakaunti lang at napakapayat. So yun guys, no, bago tayo dito, punta tayo dun sa may okra area. So yan. So ito guys, ito na po yung okra area namin. So yung mga gulay namin na itinatanim guys, upo, okra, at saka sitaw, at saka talong. Ayan, puntahan natin lahat yan. So ngayon, nandito na tayo sa may okra area. Yung okra namin guys ay nasa 1,000 puno lahat ito. So yan, nagsimula na rin silang namumunga at nakapag-harvest na po kami, pero konti pa lang. So yan guys, no, makikita niyo napaka sobrang taba. So yan. Yan guys, pwede na natin yan ma-harvest guys. Siguro bukas mag-harvest na po kami. Yan. Ganon din guys, yung ginagamit namin dito, lahat ng aming tanim na gulay ay organic basal po yung ginagamit namin, at saka synthetic. Yung synthetic na ginagamit namin guys, gusto kong ipapaalam po sa inyo, ay Yara po na brands na fertilizer yung ginagamit namin. At nais ko lang po sana na ipaalam sa inyo guys kung paano kami mag-apply ng synthetic. Hindi namin guys pag-apply side dress, hindi po kami nagsa side dress kasi kapag sobrang init yung panahon, siguro po ako yung ating gulay ay malaya. Ayan,
Ayan, ginagamit namin yung synthetic is ano, dinidilute namin, tinutunaw po namin. Ito po yung sprinkler ay nasa 8 liters po. Ang yung abono na ginagamit namin ay nasa 2 kutsara lang. So yan po ang maging resulta guys, no? Napakataba sa aming okra at nagsimula na rin namumunga at makapag-harvest na po kami bukas. So yan guys, no? Tapos na po tayo dito sa okra, so punta tayo doon sa may sitaw area. So yan, sabahan niyo ako para sabay-sabay tayong matuto. So yan guys, makikita niyo sa aking likuran, ayan po yung sitaw area namin. Medyo malaki yung sitaw area namin guys, ay nasa 2,000 hills po yan lahat, no? So puntahan natin yan sa gitna guys, no, para makikita ninyo. Nagsisimula na rin itong namumunga guys. Marami na po yung namumulaklak. Siguro 1 linggo makapag-harvest na po kami. So yan, makikita ninyo. Ay nasa 10 plat po ito lahat guys, no? Per plat ay nasa 200 stem po lahat. So yan guys, no, para makikita ninyo, so balik tayo, back cam po tayo guys. Punta tayo sa gitna. So yan guys, no, marami na po yung nagsisimulang namulaklak. Ayan, siguro 4 na araw pwede na natin yan ma-harvest. Ayan, napakataba talaga guys, no. Ayan po yung resulta kapag organic po yung gagamitin natin, tapos may 50% din na synthetic. So yan, marami na yung bulaklak guys, makikita ninyo guys, oh. Yan. Napakataba. Yan guys, no, nakikita ninyo dun sa so yan guys, no, kung sino po yung gusto magtanim ng iba't ibang klaseng gulay, so pwede kayo mag-PM sa akin at mag-comment sa comment section, para po mapaibigay ko po sa inyo yung mga tips kung paano natin aalagaan itong sitaw at saka ibang klaseng gulay at yung mga sikreto. Sabi ko kaganina, yung tips namin ay isang organic lang. Organic yung ginagamit namin. At marami pa. Kaya lang hindi ko po ito mabanggit sa inyo kasi matagalan tayo. Sobrang taas po ito yung video. So yan, no, makikita nyo guys, sobrang taba. Yan guys, no, ipapakita ko po sa inyo yung organic at saka ipot ng manok at saka carbonized risol nga aming ginamix. Ayan, puntahan natin yung puno na walang laman. So dito lang tayo guys. So yan, ito guys. So yan, makikita po niyo yung nakita natin guys, ito po yung carbonized risal. Ito po yung ipot ng manok. So ayan, pinagmix namin yan. At saka kumukuha din kami ng topsoil, pero konti lang. Yung topsoil na makita natin na para na taba. So ayan, oh, ipot ng manok. Chicken dunk. Yan, mix namin yan. At dyan namin itatanim. Binabasal namin. So yan ang resulta. Napakaganda ang resulta guys, no. So yan, ang bunga, makikita na ninyo. Siguro 1 linggo makapag-harvest na po kami. So abangan po niyo guys, no, yung iba pang mga video ko tungkol sa pagtatanim ng gulay. So yan, bago tayo dito guys, no, pupunta na naman tayo doon sa may talong area.
So yan, medyo distansya ng konti. Samahan din niyo ako doon. So yan po lahat guys, no. Yan. Tayo sa ating eggplant area. So kukuha tayo ng data guys, no. So yan, nagsisimula ng namumunga kasi may bulaklak. Kadalasan ay nagdadala ng bulaklak guys. So yan, napakataba. So ngayon ang ginagawa namin guys, no, is nagdi-dilute po kami ng synthetic. Kasi alam po niyo guys, once a week nagdi-dilute po kami at ng synthetic. At saka twice a week din kami i-spray ng pesticide para po makontrol natin yung mga insekto. Kasi yung talong ay kapag atakihin ng mga insekto, ayan lahat yung mga stem borer nila, kapag hindi natin yan i-control, napakapangit yung resulta ng ating talong. So yan, makikita ninyo guys, ito po yung 1,000 hells po lahat ito. Ito ay nasa 15 plots po yung eggplant namin. So yan guys, kompleto na po yung mga gulay namin na itinatanim. Complete na po yung mga details natin mula po sa upo, okra at saka sitaw, at dito sa palas ay eggplant. So yan guys, no, maraming salamat. So yan guys, maraming salamat po sa inyong lahat, no, kung sino po yung mga nakapapanood ng video na to. Pasensya na po kayo na bumabalok po yung Tagalog natin kasi aminin ko po, hindi pa ako masyado marunong magtagalog kasi napaka Bisaya ako talaga. So yan, maraming salamat, no. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, so please subscribe, then click the notification bell para updated po kayo sa iba pang mga video ko sa tungkol po sa aming pinagtatanim ng mga klaseng-klaseng gulay dito sa Gumitan Farm, na ang nagmamay-ari ay si Sir Ricky Pineda. Ayan, no, shout out din ko sa kuang farm agriculturist, no, sa si Sir J. Bulilawa, ingon man sa mga farm manager na si Ryan Sonsyo. Yan sir, magandang araw po sa inyong dalawa. At higit po sa lahat, no, sa lahat po ng aking mga kasamahan na dito sa farm sa Gumitan, hindi ko na lang po babanggitin kasi marami po kami. Siguro tataas na po yung video. So yan, maraming salamat sa inyong lahat at God bless us all. Thank you.